Gabi pa lang inaayos ko na yung itinerarya namin papuntang norte. Nag-aya kasi si Mrs. Gala daw kami ng ilang araw. Para pagdating namin doon, di kami aanganga kung saan kami pupunta. At para hindi aksaya sa pagod, oras at lalong-lalo na sa budget. At kung makikita mo yung mga berde na plug dyan sa mapa, yan lang naman ang mga naka-assign na pupuntahan namin. Pero bago yan, pinacheck ko muna buong sasakyan bago kami gumala ng norte. At alas 6 nga ng hapon, umalis kami ng Bacoor, Cavite. Dumiretso muna kami ng Pangasinan, nakitulog muna kami sa Ermat. Halos 3 oras na lang kasi ang nalalabay mula bahay namin sa Sampabian hanggang sa unang itinerarya namin. At bago pa pumutok ang araw, umalis na kami ng Pangasinan. At syempre, bago kami dumating sa unang itinerarya, kumain muna kami sa tabi-tabi. First stop namin, Aluminac Hospitality. Kakaiba yung mga disenyo ng hotel nila dito. May kamahalan pero maganda. Entrada pa lang, kakaiba na yung disenyo. Akala mo yung mga gumawa taga-ibang planeta. May entrance fee nga pala, inclusive na yung unlimited infused water, unlimited coffee, at isang platter ng Cropek na mayroon ding quesadillas with orange juice. At pagkatapos naman namin dito, 30 minutos lang ang biyahe magmula dito hanggang Pinsal Falls. At dito naman, kailangan mo magdala ng sarili mong pagkain. Yung cottage naman, huwag kang mag-alala dahil mura lang. Once na rent mo siya, unlimited na yan. Pwede ka na matulog yan, bahala ka, depende sa gusto mo. De, biro lang. At pagkatapos mo magbayad, hatakin ka ng 2 tao magmula sa Pangpang hanggang dun sa falls. At syempre, for safety reason, huwag mong kalimutan magrenta ng life jacket. At pagkatapos naman namin sa Pinsal Falls, 1 oras din ang biyahe magmula dito hanggang Bigan. At nung pagdating nga namin doon, umuulan. Akala namin hindi namin masusulit ang Bigan. At syempre, pagdating mo doon, maaari bang hindi mo matikman ang empanada nila. At nung pagkatapos ng ulan, sinulit na namin yung gala dito sa Kalye Crisologo. Ito kasi yung pinakasikat na kalye dito sa Bigan. Masarap gumala dito, bukod sa hindi namimilit yung mga tao, mababait pa sila. At dyan nagtatapos ang unang araw namin sa Ilocos Sur. Hindi yan basta, ano lang yan? Leather yan eh. Alas 9 ng umaga, umalis na kami sa tinuluyan namin. 10 minuto lang ang biyahe magmula dito hanggang Baluarte. Sa entrance fee naman, iba yung bayad ng bata at saka nakakatanda. Depende sa package na kukunin mo. At makikita mo dito, normal lang makisama ang mga hayop sa mga tao. Package B yung kinuha namin. Susunduhin ka ng multicab, ibababa ka point to point. Pwede mong pakainin, hawakan yung mga ibang hayop. Yung iba nga kinakausap pa nila. At ang pinaka-favorite ng mga bata sa lahat, ang Safari Museum. At kahit ako, eto'y nagustuhan ko sa lahat. Ayon kasi sa nakausap ko, si Ninong Chabet ang nanghuli. Ewan ko lang kung binobolo lang ako ng hayop na yon. At hindi mo rin siguro maikakaila sa picture na ito. Ang paggala sa Baluarte ay abutin ka ng halos 1 araw. Pero kami, sumibat na kami ng alas 2. Dahil ang next destination namin, Paway. Hindi naman ganun kalayuan mula Baluarte hanggang Paway Church. Abutin ka lang naman 1 oras at kalahati sa biyahe. Dito mo kasi makikita ang World UNESCO Heritage ng Lawag. At nung pagdating nga namin sa Paway Church, tamang-tama may mass, Saturday kasi. Nagsimba, nagtirik ng kandila, makabawas-bawas man lang sa mga kasalanang nagawa. Hapon na nung matapos kami at malakas pa ang ulan. Pero pinilit namin makalabas para maabutan na bukas ang Malacanang of the North. Welcome sa Malacanang Tamianan, or Malacanang ng Hilaga, or tinatawag nilang Malacanang of the North. May entrance fee ang mga adult pero free ang mga bata. Mamamangha ka sa ganda ng lugar na ito. Will preserve ang mga gamit dito, bawal na bawal hawakan. Dati mahigpit sila sa mga outfit pag pumupunta ka, bawal lang sando, bawal lang slippers. Okay lang nakasando basta wag ka lang nakahubad. Okay lang naman nakatsinelas basta wag ka lang nakapapaa. At dito mo makikita lahat ng ginawa ni Marcos. Kahit ako nagulat ako sa mga ginawa niya. Maliban sa history, mag-i-enjoy ang mga bata sa sobrang ganda ng lugar na ito. Pagkatapos namin sa Malacanang of the North, bumiyahe na kami papuntang Lawag City. Hindi naman ito kalayuan. Halos 20 minutos lang magmula Malacanang of the North hanggang Lawag. Habang wala pang kumukupkup sa amin at wala pa kaming matutuluyan, pinaglaro muna namin yung mga bata dito. Total free naman. Inaantay kasi namin magbukas yung food bazaar dito sa harap ng City Hall. At pagsapit ng gabi, heto na, open na sila. Maraming native at authentic foods dito. Dito na kami nagpalipas ng hapunan habang wala pa kaming matutuluyan. Sa sumunod na araw, alas 6 ng umaga, gising na kami. Sabay sibat ng alas 7. Solid kasing 1 oras at 30 minutos ang biyahe pagmula Lawag City hanggang Bangi. Ang susunod namin pupuntahan, Windmill. Hindi ka naman ganun kabagot sa biyahe dahil magaganda ang mga tanawin dito. Malamig ang simoy ng hangin, pwede ka magpatay ng aircon. Pagdating nga namin sa Bangi, di na rin kami ganun nagtagal. Medyo may kainitan, wala rin kasi madililiman. Picture-picture lang ng konti, sabay alis.
Magbula Bangge, Windmill, halos 1 oras din ang biyahe para maabot mo ang Pagudpod. Ito ang Patapat Bridge. Pagdating mo dito, kailangan mo ng iba yung pag-iingat, lalo na pag may kasama kang bata. Unang-una, wala kasing parking area dito. Bukod sa mga kotse, maraming mga malaking truck ang dumadaan dito. Kung sa ganda lang naman ang pag-uusapan, hindi ito mapag-iwanan. Medyo may kamahalan ang pag-ikot dito sa norte, pero priceless naman ang ibibigay ng ngiti sa mga batang kasama mo. After ng Patapat Bridge, dumiretso kami ng Cagayan. Madadaanan namin ang Apare. Pupunta kami kasi sa pinsan ko at kakain kami ng pansit patel. Sa sobrang busy na pakikipag-usap, hindi na kami nakapag-video at nakapag-picture. After namin kumain at mag-usap, umalis na rin kami. Nagpaalam na kami pero inalok kaming matulog doon. Hindi na ako pumayag kasi may pasok na yung mga bata sa susunod na araw. At ang pag-uwi, halos 10 oras sa biyahe na walang hintuan. At pag-uwi, dito kami dumaan sa Malico. Ito pala ang parte ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Sa totoo lang, pinag-aagawan to ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kailangan mong gamitan ang driving strategy pag pumunta ka dito. Hindi kasi pwedeng puro preno ang gagamitin mo. Halos 3 oras kasi ang gugugulin mo dito sa pagmamaneho. Kasama na yan pag-akyat hanggang pagbaba. Ang masaklap nito, pagdating namin sa baba, inaway ako ng husto ang asawa ko. Paano naman kasi, gabi na kami dumaan dito. Bukod sa wala ka nang makitang tao, mangilan-ngilang na sasakyan, buti nga't may nakasabay pa kami pababa. Nag-search na lang kami sa TikTok pagbaba namin kung anong klaseng daan meron dito.